Hello po mga ka-Wise Pinoy, magandang araw po sa inyo and thank you po for your interest na mapanood ang ating video. Malamang po nag-request kayo to watch this video or nabigyan po kayo ng link about um, this financial planning for retirement. And we know everyone naman is tatanda and most probably no magre-retire tayo if we are blessed with the longer life no po ay di tayo ay talagang magre-retire. So, what are the smart strategies na pwede po nating sundin para tayo po ay makapag-retire na, with a secure future? Okay? So, alam niyo po ba na retirement readiness in the Philippines, no, tayo mga Pinoy, reveals that 80% ng mga Pilipino are unprepared. Talaga pong hindi naman siya nakaka-surprise kasi hindi lahat nakakapag-isip na makapag-retire or makapaghanda for retirement, 'no? Madalas ang nasa isip is, "Bahala na si Batman, kawawa naman si Batman napakarami na ng paghahanda niya," or siguro iniisip natin, "Bahala na yung mga anak natin sa atin." Which is, medyo hindi na po kasi ganyan ang mindset ngayon ng mga, kabataan lalo ano. So, tayo po as a magulang, bilang responsableng magulang, we have to prepare for our retirement. Alam niyo po ba na only 50% actively saves, 'no? So, yung another 50 siyempre naggagastos sa pamilya, makapag-aral ang mga anak, naintindihan natin 'yan, ano po. Pero kailangan din po talaga na tayo pong mga magulang or tayong mga breadwinner ay makapag-ipon at makapag-prepare for our retirement. Ano po, regardless kung may anak po tayo o wala, kung may tagapagmana o mayaman o mahirap man, kailangan po natin itong paghandaan. Kasi yung retirement po natin, we should start today and to secure our tomorrow. Because ngayon po, people are living longer. No? The average lifespan is 80 for by 2029. And retirement without planning is financial stress. Alam po natin yan lahat, nakita po natin yan siguro sa mga magulang natin, sa mga kamag-anak, or kahit kapitbahay. Or marami na po tayong nakikita na kapag umeedad, nahihirapan na, ano, lalo pag walang retirement planning. Ano po, planning ensures peace of mind and financial independence. So, we will discuss with you ano ba yung paraan, no, na pwede nating ituro sa inyo kung paanong magandang makapag-retire, no? The golden rules, ayan. So ito po ay sinamarize ko na lang para hindi napakahaba, no? And we can do the discussion personally later on if you are interested to pursue. Ano po, so the golden rules are to learn financial education. It's very important, no? Kasi mahirap ang hindi mo alam ang gagawin mo, ang ginagawa mo. Know your goals, get long-term health care, save early and consistently, diversify investments, understand your risk tolerance, and keep an emergency fund. So, let's start po. Yung una-una is learn financial education. Well, alam niyo po, kung tayo po ay gustong mag-retire, tapos hindi po tayo marunong mag-handle ng pera, hindi po natin alam kung paano ang pamamaraan ng pera, no? Money kasi is hindi lang gine-generate. Kailangan po yung protektahan, kailangan po yung i-invest. Ano po, so kailangan meron tayong community na makakasama natin to learn together kung paano ba natin gagawin, no? Yung mga kagaya ng katulad po ng IMG, ano, International Marketing Group, ito po ay isang community, isang company na um, nagsasama-sama ang mga savers and investors. And napakaganda po ng ating goal na 30 million Filipinos by 2030 ang maturuan po natin na makapag-ipon. Ano po kasi financial education isn't an option. If you want proper retirement, kailangan po alam mo kung anong ginagawa mo. And ang napakaganda po sa IMG, no, tinuturuan po tayo and we have partners
na makakatulong din sa atin to prepare for our future. So meron po tayo ng partners sa healthcare, life insurance, non-life insurance, sa banking, sa investment, sa real estate, and allied services. So ito po ang mga partners natin na I think kilala nyo naman. So hindi po makikipag-partner itong mga ito sa IMG kung hindi po legal at magandang kumpanya ang international marketing group. So the first step is always to learn. Yan po ang pinakamahalaga. Aralin mo, bakit, paano ang gagawin ko? Okay po? So become a member of IMG. Next po, the golden rule ay ang Learn Financial Education. Sa Learn Financial Education ay kasama po sa pagiging member yung mga benefit. And if you become a member, isa sa mga benefit po niyan yung mga financial e-workshops. And ang isa po dyan ay ang retirement planning. Diba? So, dun pa lang, nandoon na, mas matututukan natin, mas mafo-focus po kung paano po tayo maghahanda for our future. Next po, the golden rule is to know your goals. Siyempre po, para po kasi ang manok na may cover ka, hindi mo alam kung saan ka pupunta, nakapiring ka, kung wala kang goals. Mahirap yung tira lang ng go, pero wala ka palang pupuntahan. So, if you know your goals, mas madali mong magagawa yung mga dapat mong gawin, yung pagplanuhan at i-execute ang iyong future para sa iyong retirement planning. So if you're a member of IMG, actually may financial check-up. Ano po ba yan? Diyan po natin malalaman kung healthy ba ang ating financial life. Ano po, doon natin malalaman na, marami ka palang ipon, maganda pala yung maaga ka palang makakapag-retire. Or doon mo rin makikita na, lubog pala ako sa utang. And malapit na pala ako mag-retire pero wala na ako palang oras, konti na lang pala yung time ko para makapag-ipon. Kailangan ko palang bilis-bilisan or laki-lakihan ang ipon. So when you become a member, magkakaroon po kayo ng pagkakataon na magkaroon ng financial check-up. And it is very important, para alam nyo rin ilang taon na ba ako, kailan ako magre-retire, magkano ba dapat kong ipunin, paano ko ba yan maiipon, So you have to know your goals para may papatunguhan po tayo. Right? The next po is to get your long-term healthcare. Ano po ang may advice natin na long-term healthcare? Ano muna ba yung long-term healthcare? Kasi sa healthcare po, may dalawang klase po yan. Short-term at saka long-term. So yun may mga trabaho, may mga benefits sa kumpanya. Meron po sila normally na short-term healthcare na binibigay, na binipisyo ng kanilang mga company. Kaya lang, after po nating magtrabaho, hindi na po yan ibibigay sa atin when we retire or when we resign. Lalo na sa retirement, wala na po ang short-term healthcare. And normally, short-term healthcare po ay for 60 years old lang, hanggang 60 lang. So, pagdating po ninyo ng retirement age, wala na po yan, hindi na po yan makukuha. Ano po naman yung long-term healthcare? Ito po yung makakasalo sa atin through our retirement age. Kasi pwede po natin siyang simulan habang tayo'y bata pa and we can pay up to 7 years. Pero pwede po natin siyang gamitin hanggang tayo ay senior na. Diba? Kung kailan po tayo may sakit, matanda na, or hindi na nakakapagtrabaho, meron po kung napaghandaan po natin ang ating long-term healthcare, may magagamit po tayo kapag kinailangan po nating ma-ospital o kailangan po ng panggasto sa pagkakasakit. Kasi ito po ay may term life insurance, napakaganda. Meron po siyang accidental death and dismemberment. Meron po siyang waiver of installment due to death and waiver of installment due to permanent and total disability. At ang maganda, it will return your premium up to 85%. Of the contract price kung hindi po ninyo nagamit. So, hindi lang po siya healthcare. Kung hindi nyo po nagamit at healthy naman kayo pagdating ng maturity,
pwede po nyo siyang retirement fund. No? So it goes both ways. Napakaganda. Win-win situation po siya. And it can cover you beyond 60 years old. No? Pwede pong kumuha from 10 years old to 60 years old. Pero ang coverage po niya, no, kung bayad na, kahit lampas na ng 60 years old, pwede pong gamitin ninyo yon kasi para doon po talaga yon sa long term na pangangailangan natin sa healthcare. You can imagine po, no, napakahalaga po ng healthcare. It matters most in our retirement. Kasi syempre po, mas masakiti na po tayo, no? You have to protect your health. Kailangan nating ingatan ang sarili natin. Mas maging healthy tayo. We have to prevent costly problems. Alam niyo ho ba, mas mahal po, no, kapag tayo ay nagkakasakit dahil may edad na tayo. And normally, wala na pong nagko-cover na healthcare insurance kapag tayo ay senior na. So, dapat po habang healthy pa, habang bata pa, hindi pa senior, naghahanda na po tayo for our long-term healthcare. So, ang Kaiser 3-in-1 long-term healthcare po, no, if you are 10 to 30 years old, pwede po siya as low as 89 pesos a day. And if you are 40 and above, pwede na po siya ng 196 or let's say 200 pesos per day. Ano po, so napakaganda po niya kasi siya po ang ipon na walang tapon. Hindi po siya, kung hindi niyo po siya magagamit, no, yung pong inyong ibinayad ay naiipon, nag-i-invest. No? So napakaganda ng long-term healthcare na ito. So ito po ay isa sa pinaka-importanteng nakuha namin na mag-asawa dahil dadating talaga yung time, no, kaysa sa nakikita namin 'pag nagkakasakit ang mga may edad, kailangan mayaman yung anak, 'no? Kasi, doon kukuha ng panggastos. Pero paano po kung ang anak po natin, eh, siyempre may sariling buhay, may sariling pamilya, 'wag na po nating iasa kung kaya naman po natin na pag-ipunan ng ating long-term healthcare. Ano po, so next po is yung save early and consistently. No, hindi kesyo, ay 59 na ako saka ako magpe-prepare ng aking retirement. Hindi po gano'n ano. Habang bata po tayo, mag-start po tayo ng pag-iipon. So save early, ano, maaga. Kasi habang maaga po tayong nakakapag-ipon, mas malaki po ang investment ng pera natin. And kung consistent po tayo, no, syempre, mas malaki yon, mas marami yon. Ano po, katulad po sa long-term healthcare. Kapag bata po tayo, pwede pa pong mura lang ang bayad natin. No, 89 pesos a day. Pero pag umiedad na tayo, medyo nagmamahal na po talaga. No, kasi we have limited time na kung tayo po ay may edad na. Alright, so example ko po itong si Mr. Now at si Mr. Later. No? Si Mr. Now nag-ipon agad when he was 20 years old. 5,000 po siya, no? Every year. Imagine niyo po 'yan. Nagko-compound po yung kanyang ipon at by the age of 65 nagkaroon na po siya ng around 1 something million, 1.6 million, no? Ah, kasi tumigil na siya after 30 eh. Nag-ipon lang siya ng 5,000 for 10 years. Si Mr. Now, kasi bata siya eh. So ngayon naman, ito namang si Mr. Later, saka lang siya nag-start when he's 30. No? So same amount. Pero ang tagal hanggang 65, nag-ipon siya. And you can see po na mas malaki pa rin ang naipon ni Mr. Now kaysa kay Mr. Later. Bakit? Kakampi niya kasi yung oras, no? Time is very important kapag tayo po ay nagsisave at nag-i-invest. Right? So habang bata ka pa, sabihin mo, "Hay, matagal pa retirement ko." Well, mas maganda yung magiging retirement mo kung nagsimula ka habang bata ka pa po. Right. So, ano po yung golden rule natin? Diversify investments, no? So we have different kinds of investments sa Pilipinas, right? So meron po tayong MP2, no? Yung sa pag-ibig, pwede po kayo mag-invest doon. Meron pong sa mga properties naman nag-i-invest. Meron pong sa mutual funds.
no? Yung Kaiser natin na long-term healthcare, may investment din na kasama yon, alright? And ito naman din na most 18 natin, 18 or most GRP, ay may maganda ding mga investment. So you have to diversify, no? Wag sa isang basket lang nakalagay ang investment. Kasi bakit po? Ang investment po ang pagkukunan natin ng income pag tayo po'y retired na, pag wala na po tayong trabaho. So example po nitong most 18 natin, no? We started at the age of 40, no? Ang annual po niya, kasi mayroon po itong term insurance, and ang annual po niya sa term insurance ay 12,000 for 1 million coverage. So may accidental death pa siya, may terminal illness pa siya, may critical illness pa siya na coverage. Ano po, ayan, makikita naman natin yung benefit. At meron po siyang kalakip na PDF investment. So, anong maganda sa PDF investment na ito? Hindi po siya nagne-negative. So, kapag naguhulog ka ng pera, no, dito sa most 18, ang iyo pong income, in average, ano po, kagaya ng isang plan holder na kagaya ko, ay nasa more or less, no, nitong mga nakaraan mula nung nag-pandemic ay more or less nasa 5%. Ang pinakamataas po niya ay hanggang 12. Pero ang maganda, hindi po siya magne-negative. No, yun yung mahalaga sa investment. May guarantee siya na hindi siya magne-negative. Pwedeng hanggang 0 or 0.1%, no, kung magkano po yung nasa bangko. Pero, no, hindi siya magne-negative. Kasi madalas po ang investment, hindi nababanggit sa inyo, nagne-negative pala kaya naubos na yung hinulog nyo. No, ito pong most 18, napakaganda niya kahit nung nag-pandemic, hindi talaga siya nag-zero. No, so yung sa akin po, kahit paano kumikita po siya ng 5% annual. Diba? So, separate po syempre yon doon sa premium ng ating insurance. So, nasa inyo po yon kung kailan nyo kung magkano gusto nyo ihulog annually, at kung gusto nyo withdrawin, kasi pwede po siyang withdrawin, basta magtitira lang po kayo ng para sa premium. Alright? We can discuss more about this after. You can send me a message, or you can ask me through our website, or ask me for quotation. We can discuss this with you. Ano po? So, pahapyaw lang po yung mga kinikwento ko sa inyo ngayon. Next po, another diversification ng ating investment is yung mutual funds, no? Kung hindi po tayo marunong maglaro sa stock market, no? Wala tayong time, lalo na yung mga OFW, no? Kabaliktad ng oras kung nasaan man tayong bansa, or syempre busy sa work, hindi ka makapag-stock market trading, no? So kung ang gusto mo pa rin mag-invest sa stock market, pwede mong gamitin ang mutual funds. Kasi tayo po ay may partner, no, ang Rampber Financial. So notice po na all funds in this program are sold by Rampber Financials, hindi po ng IMG. So ito pong partner na ito ay kapartner ng Atram, ng Sun Life, ng FAMI, ng BPI Wealth. No, ang Rampber Financials po ang nagmamanage ng ating mutual fund investments. Hindi po tayo ang direkta na magte-trade ng stocks. No? Hahayaan po natin ng mutual fund managers ang mag-manage ng ating investments. And medyo risky lang po talaga ang mutual funds. No? So dapat aalamin natin. Kaya importante po talaga na aaralin po natin, kasi depende po yan sa performance ng stock market. Ano po? So, we should know the risk na pwede pala siyang mag-negative. Pwede palang kumita ng napakalaki, pero pwede ding bumagsak. Ano po? So, yan po yung kagandahan naman ng mutual fund investment. And dito, i-compare natin yung tatlo sa mga investments na kapartner o napapaloob sa IMG. So meron pong partner nga po ni IMG si Kaiser, meron po siyang investment doon na pwedeng 3% to 10% po ang gains, no? May guarantee po siya na hindi po siya magne-negative. May insurance na may healthcare pa. Yung Manila Bankers Life naman po, no, ang kanyang growth ay 0 to 12%.
guaranteed na hindi din magne-negative, at may insurance po siya. Ang mutual funds naman po, may growth siya pero positive and negative. So, you won't know kung bagsak ba siya, no? Below zero, or kikita ba siya? So yan po ay risk na tinatawag natin. At the end of the day po, when it comes to investment, you have to diversify, no? Para kung ito pong ating isang investment na to nagka-problema, may iba pa. Ano po, kasi dito tayo kukuha ng ating pagkakakitaan or ng ating panggastos when we grow old or when we retire. Alright, so marami pa po tayong pwedeng pag-usapan about retirement, no? Pero to make this video short and we can discuss naman later, no? So ang akin lang pong masasabi, do not let these aspects derail your plan for your retirement. Una-una, waiting too long to start saving. Sabi ko nga po, si Mr. Now, mas malaki ang na-save at nai-invest kung mag-i-start ka na ngayon. No, wag bukas, ngayon na. Okay? And relying only on pension and government aid. Kagaya po sa bansa natin, hindi pa siya ganun ganda ang healthcare, ano? So kahit may PhilHealth po tayo, hindi naman po covered lahat. And kahit po sabi nga ng iba, bayad ka ng bayad, pero ang onti lang ng deductions kapag na-hospital ka. And sadly po, no, hindi pa natin maaasahan sa ngayon ng ating government. So what can we do? What we can do is to save para sa sarili natin, prepare para sa sarili natin, lalo na po sa ating retirement, lalo na po sa ating healthcare. And underestimating inflation. Sobrang inflation, and through learning financial education, dun lang natin maintindihan ang inflation and withdrawing too early. No, yung mga Pinoy hindi pa nagsisimula, nagtatanong na kailan mawi-withdraw. Ano po, so ang pinakamahalaga po, consistently we have to save and we have to invest habang bata pa, habang healthy pa, habang malakas pa, habang may trabaho pa. Ano po? Alright? So, one step at a time, you'll get there. Hindi naman po natin yan kayang biglain. Alam po natin yan na most of us ay may mga pinagkakagastusan, mga breadwinners. But it is really important na mag-start na. Mag-start na kahit pa isa-isa lang. Kahit pa konti-konting step lang. Huwag po ninyong pabayaan yung sarili ninyo. Mahalin nyo po yung sarili ninyo kasi wala pong ibang magsusuporta sa atin kung hindi yung ating younger self. Yung future self po natin, yung younger self po ang naghanda para sa kanya. So kung nung bata ka, napaghandaan mo na siya, yung future self mo medyo secure. Alright po, so be part of our community of savers and investors. Ito po yung link ko. And get your long-term care quotation. So meron po tayong quotation dyan, And we can discuss po yung quotations ninyo online kung kayo po ay nasa ibang bansa, And kung nasa Pinas naman po, we can try to have our community members to discuss with you personally kung gusto niyo po ng personal. Pero we always have our Zoom online every Saturday, 8 p.m. You can schedule with us yung pong inyong time, para mas ma-discuss natin, mas maintindihan nyo po. Libre naman po yan. Wala naman pong bayad ang mag-discuss, magtanong, at mas alamin. Kasi para po yan sa sarili ninyo. You can please PM me at Facebook, at our Facebook page na wisepinoyph.com. And please like our page, yung Wise Pinoy PH. And this is Coach Rachel. Ako po ang inyong Wise Pinoy, si Coach Rachel, na nagsasabi po sa inyo na you always have to be wiser Pinoy. Salamat sa inyong oras, and we hope to hear from you. We hope you start early dahil ang future po ninyo nakadepend po sa younger self nyo. Start now. Marami pong salamat. O buhay po kayo. Be wiser Pinoy.